So, hello po! Ito po si Christine. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, gabi or umaga man dyan sa kung saan man kayo naroroon ngayon. Ito po si Christine at sa araw na ito at sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang aking opinion at based sa aking observation kung paano nga ba makakahanap ng tamang tao para sa iyo. So, ayan po. Ang ating topic ngayon sa una po sa lahat, para makahanap ka talaga ng tamang tao para sa'yo, mag-pray ka ni God na ibigay niya sa'yo ang tamang tao. Manalangin ka talaga sa Kanya. Manalangin ka lang ng manalangin. Oo, kahit nabigo ka na nabigo ng ilang beses, manalangin ka pa rin sa Kanya. Ibigay niya ang tamang sa'yo. Bigyan ka ng sign na siya na yung tamang tao para sa'yo, mga kapatid. So, ayan po. Mag-pray lang po tayo ng mag-pray na mataintindihan. Siya, hindi po siya natutulog. Nakikinig at nakikinig po siya sa atin. Maybe binigay na niya sa iyo yung taong yun. Kaya lang, ang napili mo ay yung maling tao. So, meron talagang may ganun situation na nangyayari. Okay? So, wag natin sisihin ng Panginoon kung bakit makailang GF, makailang girlfriend ka na, o makailang boyfriend ka na, hindi mo pa rin nahanap yung tamang tao. So, wag po natin siyang sisihin. Mag-pray lang po tayo. Ipag-pray po natin, okay? So, number 2, ang ating gagawin ay check yourself, okay? Ask yourself kung kaya mo na nga bang bigyan ng panahon, okay? Pagmamahal at respeto ang ibang tao. Diba? Magiging partner mo. Hindi na yung may ibang tao kasi magiging partner mo lang siya. So, kailangan mo talaga na marunong kang mag-balance, okay? Marunong kang mag-balance sa panahon mo, okay? Hindi lang dahil mahal mo siya, kailangan mo rin siya bigyan ng time. Hindi porket sinasabi mong mahal mo siya, feel mo na mahal mo siya, wala ka namang oras sa kanya. Hindi po yun ganon. So, dapat i-ask mo sa sarili mo kung kaya mo nga bang mabigyan ng panahon ang magiging partner mo. Okay, example lang ha. Ikaw busy ka sa trabaho mo. Nasa bahay ka, kadama, o katulad ko, nasa bahay, ganyan. Or di ba kaya trabaho ka sa opisina, nagtrabaho ka sa field, sa labas, sa ganun. Nag-travel ka yung trabaho mo. O wala ka na magiging panahon sa partner mo. So, kailangan mong i-balance yung time mo. Kailangan marunong ka mag-balance sa time mo, okay? So, kung magkaroon ka na ng boyfriend or girlfriend, you must have. Hindi ko sinasabing i-prioritize mo siya. I-prioritize mo ang trabaho mo. Ang sinasabi ko, marunong kang mag-balance sa time mo, okay? Hindi lang, ang relationship ay hindi po nabubuhay sa pagmamahal lang na ibibigay mo. Hindi mo masabing mahal mo isang tao kung hindi mo mabibigyan ng oras, okay? So, kailangan po yan. Tsaka samahan nyo na rin po ng respeto. Well, anyway, saka na natin yan pag-usapan sa mga next episode natin, mga kapatid. So, yan po. Kailangan pa natin i-ask ang ating sarili, okay? So, number 3, next naman ay, itanong natin sarili. Kung kaya nga ba natin i-share ang ating buhay sa ating magiging partner. So, magiging partner natin na pipiliin natin na partner, okay? Kailangan natin yan kasi merong iba na gusto niya magka-girlfriend, gusto niya magka-boyfriend, pero ayaw niyang i-share na may may anak siya. Kasi nahihiya siya. Kasi baka hindi ako matanggap kasi may anak ako. Kasi nagpalaglag ako nung dalaga pa ako. May anak ako sa labas ng yung binata pa ako. Ganun, tapos namatay yung ganito ganyan. Yung anak namin pinalaglag ng girlfriend ko, ayaw kong malaman. Yung mga ganun. So, may mga sekreto tayo sa isa't isa. Example ko lang yun ha. Hindi ko naman sinabi na ganun talaga. Okay, may mga bawat ng tao may mga talaga, may mga bad side at good side. Hindi po natin masabi na, hey, ako mabait ako, gito ganyan. Nasa light side talaga. Mayroong bad side at good side talaga ang lahat ng tao, okay? So, tama niyo ako kung mali ako sa sinasabi ko, okay? So, ayan po. Maging honest po tayo, okay? So, dapat itanong mo yun sa sarili mo kung kaya mo bang maging open, maging honest sa iyong magiging partner. Kasi, hindi po habang buhay na maitatago mo yun sa partner mo, magiging partner mo. Kung may mga sekreto ka, okay? So, dapat po ganun. Kasi meron talagang ganun talaga, guys. Meron talagang ganun na
Alam mo yung, ay, huwag ko nang sabihin kasi baka hindi ako matanggap, baka hindi matanggap na na may anak na ako, baka nung binata kasi ako, nabutisan ko yung yung ex ko, gitu, ganyan, or may mga nagawa tayong hindi maganda na dapat i-share natin sa partner natin kasi sila yung magiging forever natin, okay? So, ganun po yun. Dapat maging honest tayo. And next, okay, sana naintindihan nyo yan, ha? Dapat i-share nyo sa partner nyo para hindi sila ma-shock, para magtiwala sila sa'yo at magiging honest din sila sa'yo kung makikita nilang honest ka sa kanila. It's better na maging honest ka nang hindi pa naging kayo, sinasabi mo na sa kanya, kaysa nang naging kayo na, tapos saka mo pa sabihin. It's better na ngayon pa lang nanililigaw ka pa sa kanya, ngayon pa lang nasasagutin mo pa lang siya, sinabi mo na lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng mga sikreto mo o di kaya yung mga bad side mo or yung mga nakaraan mo na na dapat yung malaman as a partner, okay? Manliligaw mo na. Uy, may anak ako, dapat sinabi mo. Uy, may ex-husband ako, tapos hindi kami naghiwalay, dapat sabihin mo rin. O kung sabihin na hiwalay kami, o tapos may ex-husband ka, tapos hindi mo sinabi na hindi kami naghiwalay sa papel, hiwalay lang kami as in hiwalay, pero hindi pa kami naghiwalay sa papel, hindi pa kami divorce, what I mean. Okay? So, dapat sabihin mo yan. Hindi mo dapat sabihin na, dalagang ina ako, tapos hindi mo sinabi na pala, na may ex-husband ka na nasa papel, wife ka pa din, even though, hiwalay na kayo ng 10 years, 20 years, ganun. Dapat sabihin mo din yun, okay? So, ganun po siya, mga kapatid. Okay? So, kung ikaw naman ay naniligaw, dapat ganun din ang sasabihin mo. Oo. Saka, kung seryoso ka talagang nanligaw sa kanya, sabihin mo yan. Kung hindi ka naman talaga seryoso nanligaw sa kanya, I'm pretty sure, hindi mo sasabihin, okay? Mo sasabihin mo, mga magagandang side, di ba? Ganun. Dapat maging honest ka. Okay? So, dapat tanongin mo sa sarili mo, kaya mo nga ba maging honest? Okay? Okay? I-check mo yun sa sarili mo. Kasi para magkahanap ka ng forever, kasi pagka hindi ka maging honest, ngayon pa lang naniligaw siya sa'yo, or naniligaw ka sa kanya, hindi mo sinabi, it's a big, long, conversation yan. Magiging away pa yan at magiging sanhi pa yan para maghiwalay kayo. Okay? So, next naman ay, i-check mo sa sarili mo kung marunong ka nga bang maging loyal. Okay? Kasi, napapansin nyo, meron talagang tao na salawahan. Alam nyo yun? Meron talaga. Ikaw na nanonood ngayon sa akin. Alam ko, meron ka talagang kaibigan dyan na nakikita mo na nagsasawa ka agad sa love life. Okay? Parang nawawalan agad ng gana sa partner, sa ganito, ganyan kasi hindi pa kasi sila handa na magkaroon ng commitment. Okay? So, kung maghanap ka ng forever mo, tapos, hindi mo naman talaga alam ang salita na word na loyal. Okay? Loyal. Ibig sabihin nun, stick to one. So, yeah. Okay. Ganon. Maging loyal. Like, for example, baka may magtanong dyan sa akin, ano ba yung loyal na yan? Well, para sa akin, ang loyal. Kunwari ako, sinagot na kita. May boyfriend na ako. Tapos may makikipag-usap pa ako sa gwapo doon. May kinikilig ako. Nakikipag-chat ako kasi kinikilig ako doon sa sa comments namin doon sa Facebook, sa post, gitu, ganyan. Or may pa ako, nagtitinder pa ako, ano ba yung mga ibang mga apps na, mga dating site, ganon. So, for me, hindi ka po loyal. So, hindi ka pa talaga ready. So, ang pagiging loyal ay yung ihanda mo na yung sarili mo na mag-stick ka sa kanya, okay, as a partner. Kasi, I'm sure kung may manonood sa akin ngayon, kung may manood man lang sa video na ito, merong tao dyan na nanonood na paano makahanap ng forever, pero meron nga siyang jowa, pero pa rin siya, nakikipag-chat pa rin sa iba kasi para sa kanya, mas maganda yung may reserba. Well, for me, hindi talaga maganda yung may reserba ka. Kasi sabi nila, pag masaktan ako, may reserba naman ako. Hindi po kasi ganun yun. Kung gusto mo makahanap ng forever, marunong ka talagang maging loyal. Okay? So, check mo yun sa sarili mo bago ka magjowa. Para naman, pag dumating yung time na yun, yung magjojowa ka na, alam mo na i-handle ang sarili mo. Okay?
alam mo na kung saan ilulugar ang sarili mo. Okay? So, alam mo na kung paano mag-behave. Ganon. So, pasensya na kayo sa video ko kasi mag-light mode, mag-dark mode. Okay? Pasensya na kayo sa phone ko. So, ayan po, na-distract tayo. So, ganon po. So, next naman ay, ang gagawin mo ay sa paghahanap ng partner, huwag kayong magmamadali, mga kapatid. Alam yung sinasabi kong magmamadali? Yun ba, ang kakachat mo lang ngayon? Oo, may nakachat ka ngayon, tapos sabi, ang ganda-ganda mo, ang sexy mo, alam mo, mahal na kita, alam mo, ikaw na talaga yung forever ko, pwede ba maging tayo na lang? Ganito, ganyan. So, ikaw naman ito kinikilig, ay maganda ako, ay sexy ako, ay sabi niya, mahal na niya ako. Alam niyo mga kapatid, kung maghahanap ka ng totoong pag-ibig, please lang, pigilan mo yung nararamdaman mong kilig. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga taong nagsasabi lang talaga yun ng ganyan. Yan yung mga taong number 1 na sa lawahan. Okay? Number 1 na nangungulikta ng mga babae, nangungulikta ng lalaki. What I mean is like, example, may mga babae din naman talaga na, hindi ko sinasabi na lahat, maybe 1%, okay? May babae talaga na nagpapakyut lagi. Tapos gito ganyan. Meron naman talagang babae na hindi naman kontento sa isa. Okay? Paano hindi naman lalaki? Hindi ko po sinasabi na lahat talaga ng mga lalaki manloloko. Hindi ko sinasabi na lahat ng babae manloloko. Okay? So, ayan po. Meron po talagang ganyan na pag may manligaw sa'yo, kapatid, tigilan mo yung mo. Kung kinikilig ka sa mga sinasabi niya, alam mo, ang ganda mo. Alam mo, nakachat kita kahapon, hindi na ako makatulog. Feeling ko, ikaw na talaga yung forever ko. Alam mo, hindi ako makakain kasi alam mo, ikaw lang nasa isip ko, tapos ikaw kilig na kilig ka naman, di ba? Kasi sabi niya ganun. Pero hindi mo alam ang totoo. O di ba, pinapasakay ka lang kung sasagutin mo siya or hindi. Tapos makalipas ng ilang araw, buwan, ayun, nagsuli na kayo. Kasi nga, hindi forever ang hanap niya. Kundi, pangungulikta lang. Okay? So, ganun po siya mga kapatid. Sinasabi ko is reality. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, lahat instant na. Instant na pagmamahal, instant na GF, instant na boy. Lahat na lang instant na. So, nasa sayo na yan, nasa sarili mo na yan. Kung paano mga ba, hanapin ang totoong forever mo. Para lang din naman sa akin yan, okay? Nasa sa inyo na yan kung i-follow nyo ako or hindi, okay? So, next naman, hindi ka nagmamadali, So, hindi ka na nagmamadali. Ang gagawin mo naman ay, kilatisin mo, marunong kang kumalitis. Kilatisin mo yung taong liligawan mo, okay? Liligawan mo. Kung mga sinasabi niya ay totoo o hindi. Okay? So, huwag ka munang ligaw ng ligaw. Hindi mo naman kilala talaga ng lubusan yung tao. Hindi ko sinasabi na, anuhin mo siya talaga na, uy, ano ka ba talaga? Ganito, ganyan. So, anuhin mo talaga siya ng maayos. I-ask mo siya ng maayos at tanongin mo siya maayos. At saka, magtanong-tanong ka rin. Huwag kang mahiya magtanong-tanong. Okay? Tapos, like for example, ako, babae. Okay? Mostly naman sa manonood dito, babae. Yung mga lalaki, hindi naman talaga nag-ano yan. Hindi mo yan kiber sa mga paano maghanap ng tamang partner sa buhay. Wala. Mga babae naman talaga mostly manonood sa mga ganitong video. Kung may manonood man, okay? So, for me, ikaw, lalo na sa LDR, it's very hard kung paano nga ba makahanap. So, una mo talagang gawin, i-check mo talaga kung yung status niya, single or married. I-check mo siya, okay? I-check mo talaga. Kilatisin mo kung salawahan mo siya o hindi. Hindi mo malalaman mo naman yan kasi itanong mo siya kung ilan ang boyfriend niya, ilan ang girlfriend niya, isasagot niya sa'yo. Ay, kasi yung dating ex ko, tapos may dating ex ako, tapos may dating ex ako, magtatanong ka na, dami naman nun, di ba? So, kung sinasabi niya na, may nagtagal siya ng 5 years, 7 years na girlfriend, yun. Alam mo, yung mga gano'n na boyfriend, girlfriend, maganda yun. Alam niyo kung bakit? Kasi marunong sila magstay. Marunong sila magstay sa isang relationship ng pangmatagalan. Yun yung mga sign. Isa sa mga sign na dapat, yun ang piliin nyo. Okay? So, ayan po siya mga kapatid. Isa sa mga nakilatisin nyo, tanongin nyo. Oo. Huwag kayo maya. Like for example, ikaw, nasa abroad ka, tapos sabihin niya, ay hindi ako, wala akong asawa wala akong asawa. Hindi naman kami kasal nun. Tanungin mo siya, anuhin mo yung ID niya, okay, valid ID niya. Like for example, yung passport niya.
Kasi nasa malayo, LDR kayo, di ba? Passport niya, anuhin mo. Sige, picturean mo yung passport mo back and forth. Makikita mo single nga ba siya or married siya. Di ba mga kapatid, ganun lang po siya. So, kilatisin nyo mabuti bago nyo sagutin, bago kayo manligaw mga kapatid. Yun po ang aking may advice sa inyo. So, number 3 naman, dapat, number 3, ano ba? Number 3 na ako. Nagugutom na nga. So, next naman po, mga kapatid, dapat pag-usapan ninyo kung ano ang gusto nyo sa isang partner at kung ano ang ayaw nyo sa isang partner. Okay? Dapat yung pag-usapan yan, mga kapatid. Dapat pag-usapan mo na, gusto ko, ikaw, i-open mo sa kanya kung anong gusto mo sa magiging partner mo. Okay? Gusto ko sa isang girlfriend, may time sa akin. Bigyan niya ako ng time sa isang araw, bigyan niya ako ng time. Hindi ko naman sinasabi na lahat, ganun. Lahat ng oras sa akin. May aso pa talaga. Okay, so, yun. Tapos, next naman ay, tanongin mo talaga, dapat yung kumari ikaw, sabihin mo na, gusto ko sa boyfriend ko, dapat ganito, ganyan. Mo talaga yan. Alam mo dapat sa sarili mo kung anong gusto mo, okay? Kung anong gusto mo sa isang boyfriend. Dapat alam mo din yan. Okay? Pag-usapan nyo yan. Pag-usapan mo, tanongin mo siya kung anong gusto niya. Siyempre, tatanungin ka rin niya kung anong gusto niya sa isang girlfriend. Tatanungin mo rin siya kung anong gusto niya sa isang girlfriend. Tatanungin mo siya kung anong, sasabihin mo sa kanya kung anong gusto mo at ayaw mo. Give and take lang kayong dalawa. Okay? Bago mo sagutin siya. Para dapat alam mo na. Ngayon pa lang. Kasi sabihin niya na, gusto ko sa isang girlfriend yung naguhubad. Oo, gusto ko yun. Gusto ko araw-araw, lalo na pag malapit lang, magkatabi lang kayo ng bahay o sa yung barangay lang kayo or malagkalapit. Gusto ko sa isang girlfriend, sa hotel kami lagi, ganito, ganyan. Gusto ko, tapos ikaw ayaw mo ng ganun. Gusto mo ng Marie Clara style, okay? So, kapatid, dapat pag-usapan nyo yan habang maaga pa, okay? So, dapat pinag-uusapan nyo yan nang hindi pa naging kayo. Kasi, merong babae na ayaw talaga ng gusto ng Marie Clara, meron din namang babae na kikay na, hindi naman sa kikay na, millennial talaga na alam mo na. So, ayan po. Gusto ko yung sabihin ng tapos ikaw ayaw mo ng ganun. So, dapat pinag-uusapan niyo kung anong gusto at ayaw niyo sa magiging partner niyo. Para hindi kayo magkakagulatan kung nagiging kayo na. Okay? So, it's a waste of time na naging, yung nag-effort ka sa kito ganyan. Tapos yung pala, yung hindi kayo magkasundo sa gusto niyo at ayaw niyo. Diba? Nagkakasalungat kayong dalawa. So, yun po ang pinaka-importante po talaga. Bago kayo mag-say yes, bago nyo talaga ipursiging ligawan ang gusto nyo. Okay? Okay mga kapatid? Naintindihan nyo ako? So, yan po mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo. So, last talaga na isi-share ko sa inyo ay kung i-ask mo yung partner kung anong, i-ask mo yung naliligaw sa'yo or liligawan mo. Okay? Yung naliligaw sa'yo or liligawan mo. Kunwari, ikaw lalaki ngayon, nanonood nito. I-ask mo kung ano ba talagang gusto niya. Okay? Sa future, mga kapatid, dapat alam mo yun. Pero balik muna tayo sa isa. Sa kung anong gusto mo at ano nga pala. Sa anong gusto mo at ayaw mo. Kasi, yun, yung isa na yun, balikan natin yun. Balikan muna natin. Isa din pala sa example ko lang ha. Kunwari, ikaw gusto mo yung tao na, gusto mo yung tao na, alam mo yun, yung hindi maingay, tahimik lang, kasi ikaw tahimik lang, ganyan. Yung mga example na ganun ka, basta magtatanong kayo, ano ba yung gusto na yan? Kasi ganyan. Tapos ikaw, kikay ka, tapos siya, hindi naman, okay, Jay, okay? So, ayan po. So, ayan po. Next po ay, tanongin mo kung ano ba talaga, di ba? Saka tanong mo sa kanya kung anong gusto niya. Kung gusto niya na maanghang, tapos ikaw, ayaw mo naman ng maanghang. O, di ba? Magkakasalungat kayo, tapos yung gustong-gusto mo, yung pala sa kanya, allergy siya. O, di ba? Dapat tinatanong mo talaga yung kapatid. Oo. Inulit-ulit ko talaga siya kapatid kasi very important talaga para sa akin, very important yan kasi ikaw gusto mong gumala, gusto mong tumagay, tapos siya gusto lang sa bahay, gusto lang magstay, manood ng TV, maglaro or alam mo yun? May mga taong ganun. Yung iba, for me, as a girl, gusto mag-shopping, tapos si boy ayaw naman mag-shopping, gusto na sa bahay lang.
O, di ba? Ganon po mga kapatid. So, last and the least is, tanungin mo yung magiging partner mo. Yung liligawan mo at yung sasagutin mo kung ano yung plan niya sa future. Okay? Pag-usapan nyo. Tapos, saka ka mag-decide. Okay? Yung plan nyo sa future. Kung magkakasundo ba kayo sa plan niya. Kasi kung wala siyang plan sa future, kapatid, huwag mo na siyang sagutin kung wala siyang plan sa future. Wala nga siyang plan sa future, tapos i-ano mo pa yung sarili mo sa kanya. Wala din siyang plano sa'yo. Wala nga siyang plan sa future, di ba? Tapos ikaw, isisiksik mo yung sarili sa kanya na wala nga siyang plano. Dapat, yung i-choose mo na tao, yung sasagutin at liligawan mo, dapat may plan sa future, mga kapatid. Kasi kung walang plan sa future, malamang wala ka din. Oo. Wala ka din sa future niya. Hindi nga niya alam kung anong future niya. Tapos maliligaw siya sa'yo, tapos ikaw, sasagutin mo siya. Hindi nga niya alam kung anong gusto niya sa future. Hindi nga niya alam kung anong gusto niya sa buhay. Tapos sasagutin mo siya. Kapatid, pakinig ka sa akin. Walang ganyan. Okay? So, ayan lang po mga kapatid. Naway magustuhan niyo ang aking video and bye-bye for now. Thank you for watching. See you next time around. God bless!